Dapat matiyak na mapanagot ang mga nasa likod ng pagbagsak ng isang bahagi ng Kabagan-Santa Maria Bridge sa Isabela noong February 27, Huwebes. Ayon kay House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, hindi lang dapat ang flagman ang sinisisi sa kuna. Kailangan din anyang managot ang contractor at mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na nag-aproba at nag-supervise sa proyekto. Kung mapatunayan anyang may katiwalian at substandard materials, dapat kasuhan ng mga ito ng plunder at economic sabotage. Kaya naman nananawagan ng kongresista sa Kamara na makapagsagawa ng investigasyon kaugnay ng trahedya. Ito ay upang matukoy ang pananagutan sa lahat ng antas mula sa contractor hanggang sa mga opisyal ng DPWH. Giit ng mambabatas, nakakabahala na 1.22 billion pesos ang halaga ng kaka-retrofit lang na tulay noong February 1 pero nasira na agad. Batay sa ulat ng DPWH, November 2014 sinimula ng paggawa ng tulay pero noon lang February 1, 2025 natapos. Gumuho ang ikatlong parte ng tulay mula sa bahagi ng Kabagan noong nakalipas na Huwebes matapos dumaan ng isang dump truck na may kargang malalaking bato at tinatayang may bigat na mahigit 100 tonelada. 6 ang nasaktan sa insidente. Pinaiimbestigahan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagguho ng bahagi ng tulay sa Isabela ayon sa Malacanang. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.